sa loob ng eskwelahan at hindi mo yun namamalayan kasi bulag ka sa maling motibasyon. Imagine na cater ng eskwelahan na papasukin ka ng ganito kaaga sa subject na hindi mo gusto, na ang magtuturo prof or teacher na di mo rin gusto, pero ginagawa mo, pero nagawa mo. Kasi bilang isang disiplinadong estudyante, ganun mo siya pinapakita, na na-accomplish mo yung task, kahit gaano pa kaaga yung pasok, kahit gaano pa ka-boring yung subject, kahit gaano ka pa buisit yung prof or teacher, pinapasukan mo, tinatapos mo, na-accomplish mo. Diba? Sa school mo lang nagagawa yun. Hindi mo magagawa sa labas yun. Sa school mo lang araw-araw, paulit-ulit na nagagawa yun. Sa iba't ibang subject, sa iba't ibang oras, sa iba't ibang prof. Pumapasok ka ng ganito kaaga. Gumagayak ka ng ganito kaaga. Papasok ka sa subject na di mo trip. Yung prof, yung teacher, di mo rin trip. Pero natatapos mo. Pinapatapos sa'yo ng eskwelahan. Natatapos mo. Eskwelahan lang yung nakagawa nun sa'yo. Diba? Tapos ginagawa mo. Kasi nga, pinapakita mo na marunong kang sumunod sa instruction. Na disiplinado ka. Diba? Na consistent ka sa pagpasok. Perfect attendance ka eh. Kaya ka nakakapasa. Imagine kung paano ka hinasa ng school. Isang buong school year. Ilang taon. Ilang taon niyang nagawa sa'yo yun. Napapasok ka niya sa 8 subject, na marahil yung 8 subject na yon, may iba't ibang teacher yon na hindi mo trip. Sa magkakaibang hindi mo rin trip na time slot. Pero yung school, na-allow niya na matapos mo yun. Alright? Hinayaan ka niyang matapos mo yun. Pag bumabagsak ka, may mga kailangan kang gawin. Diba? Binibigyan ka niya ng task na kailangan mo ma-accomplish para magkaroon ka ng pasadong grado. Isipin mo kung paano hinasa ng school yung pagiging determinado, disiplinado, pagkakaroon ng perseverance at pagiging consistent mo bilang tao. Isipin mo kung paano ginawa ng school yun. Na yung pagiging disiplinado, pagkakaroon mo ng perseverance, pagiging consistent mo, pagkakaroon mo ng determinasyon bilang tao, hinasa yun ng eskwelahan. Para paglabas mo, alam mo kung paano mo aatakihin yung career or yung path or yung shit na mapipili mo dito sa buhay. Kaya kung akala nyong mayayaman na wala kayong nagamit na galing school sa pagpapayaman nyo, akala nyo lang wala. Ha? Akala nyo lang wala. Pero no rem. Alright? Pero no rem. Madami. Imagine gaano kayo kahipokrito. Alright? Kayong mga milyonaryo at pumapaldo, you kept on sending mixed signals sa mga tao, sa majority, na hindi malaking factor yung pagkakaroon ng diploma at pagpasok sa eskwelahan sa kung paano nyo makakamit yung milyones na gusto nyo. Diba? Parati kayo nagsisend ng mixed signals, nagpapaywatig. Sinasabi nyo na nga eh. Hindi kailangan ng diploma. Hindi kailangan ng school. Hindi kailangan ng schooling para maging matagumpay sa buhay. Sinasabi, isipin nyo gaano kayo kahipokrito nun. Isipin nyo gaano kayo kahipokrito nun kasi bukang bibig nyo na hindi kailangan ng diploma, hindi kailangan ng proper schooling, tapos may mga binibenta kayong courses. Gusto nyo yung majority makinig sa lecture nyo. Ayaw nyo ng schooling, ayaw nyo ng diploma, tapos aspiring teacher kayo. Tignan nyo kung gaano kayo kahipokrito nun. Ano sasabihin? Na kaya nyo ginagawa yan, kaya may mga courses, kaya kayo may mga TED Talks, kaya kayo may mga pa-seminar, kaya kayo may mga content at reels, kasi gusto nyong makatulong, gusto nyong matulungan yung tao maging milyonaryo. Kung talagang ganon, di ba, kung talagang ganon, bakit may bayad? Bakit may bayad? Di ba? Kasi kung talagang sineshare nyo yung knowledge nyo para magkaroon ng magandang mindset yung mga tao para maging milyonaryo din sila, dapat hindi kayo magpapabayad. Hindi kayo magpapabayad na kung i-video nyo man, dapat naka-off yung ads. Kung may pa-seminar kayo, dapat libre. Pero hindi, di ba? O, hindi. Ang ina, may bayad yung courses nyo, binibili. Di ba? Yung consultation sa inyo, may bayad. Di ba? Gano'n kayo kahipokrito nun? Ayaw ng schooling, ayaw ng diploma, pero nagtuturo kayo. Pero wala namang masama kung gusto nyo pagkakitaan yung so-called method nyo on how to get your first million. Walang masama. Kung gusto niyo rin ng online money, walang masama, di ba? Walang masama na kung gusto niyo mag-share ng knowledge at the same time, kumita pa rin, alright? Kasi hindi pa rin kayo satisfied sa kung anong meron kayo, walang masama dyan. Pero, pag nagtuturo kayo, pag nagko-content kayo, di ba? When you speak to the public, you are talking to the majority, hindi sa least 1% ng population. Consider nyo naman yun. Di ba? Consider nyo yun.
Ang kausap nyo majority, hindi yung 1% ng population, di ba? Na para maging bukang bibig nyo na hindi kailangan ng diploma at schooling. Putang na, kagagpan yun. Alright? Kagagpan yun. Di ba nagigets nyo ba ako? Di ba kayo mga milyonaryo, nagigets nyo ba yung sinasabi? Di ba? Pag-isipan nyo sasabihin. Di ba? Yung mga sasabihin nyo para sa tao, pag-isipan maigi. Kasi sobrang bilis maka-influence. Di ba? Sobrang bilis mauto ng Pinoy. Sobrang bilis mahikayat ng Pinoy. Gaya nung pandemic. Diba nung pandemic, si Omar Baliw, bukang bibig niya sa mga kanta niya yung galing sa wala, ganon, galing sa wala, haslin. Tapos yung music video, patungkol sa high minds, sa clothing, paano naging matagumpay yung clothing business niya. From 0 to 100, from rags to riches, di ba? Gamit yung clothing line, di ba? Sobrang bilis maka-influensya na putang ina nung pandemic, lahat naging CEO, lahat nagtayo ng clothing line, ang putang inang yan, di ba? What I'm trying to say is, pag-isipan maigi, gusto mong ipakalat na impluwensya sa mga tao kasi mabilis lang maka-impluwensya, alright? Sobrang bilis maka-impluwensya, alright? Ngayon, bukang bibig nyo, di kailangan diploma, di kailangan na schooling para yumaman. Pinapadami nyo yung dropout. Alam nyo ba, kakaganyan nyo? Kakaganyan yung mayayaman, hindi kailangan ng diploma, hindi kailangan ng proper schooling. Kakaganyan nyo, ang dami ng wannabe hustler ang nag-stop sa school, ang pinanginang yan, nagpaka-wannabe hustler na bigla, wala namang masimulan, maitindig na pinagkakitaan ng maayos. Nagpanay-may din ang nagiinom. Tapos yung tugtog, araw-araw sipag lang. Panay shared post na mga post dito sa FB. Hindi daw kailangan diploma, schooling. Puti yan 23 years old, 24 years old. Tangit, magti-30 na. Wala pa. Hindi pa nakakahawak ng 1 milyon na. Diba? Pinapadami yung dropout. Umisip kayo ng ibang way, ibang atake, kung paano kayo makakamotivate. Hindi yung putang ina bukang bibig nyo, hindi kailangan schooling, hindi kailangan diploma sa pagpapayaman. Nagpapadami kayo ng dropout, maniwala kayo sa akin. Minsan nga iniisip ko kung gusto nyo ba talagang makatulong or hindi. Kung tinatangan nyo ba yung mga tao or hindi. Diba? Kasi pag maraming tanga, mas angat kayong mayayaman. Na pag may binenta kayo sa tanga, bibili ng tanga. Bilhin nyo tong courses ko, bang! Gusto mo yumaman, eto courses, o bang! Eto produkto, bang! Hindi ko alam kung nagpapadami kayo ng tanga or gusto nyo talagang tumulong. Anyway, kayo yung nakakaalam niyan kung ano talaga yung agenda nyo. Alright? Di ba? Yun lang naman. Alright? Yun lang. Time!